Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Ardel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang ito. At ngayon po ay day 138 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Nehemiah chapter 4. Nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. Sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw? Akala ba nila ay magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon? Sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Amonita. Ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong iyan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak na guguho na. Sa narinig kong ito, ako ay nanalangin. Tingnan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan, sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Nang mabalitaan ni na Sanballat, Tobias at mga taga-Arabia, Ammon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ang mga taga-Juda ay may ganitong awit. Nangihina kami sa bigat ng pasan at sa sobrang dami ng batong nabuwal. Hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin sila nakikita at hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at mahihinto ang aming gawain. Hindi nila alam na ang mga Hudyo na nakatirang kasama nila ay laging nagbabalita sa amin tungkol sa kanilang masamang balak. Kaya't nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader at sa mga lugar na hindi patapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing iyon ayon sa kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Nabalitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Simula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbigay ng kanilang lubusang tulong sa gumagawa ng pader. Hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trumpeta. Sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo'y nagtatrabaho kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin at nagpatuloy kami sa pagtatrabaho araw-araw. Ang kalahati ay may dalang sibat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglabas ng bituin. Sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem at maging handa sa anumang pagsalakay kong gabi. At sa araw ay magtrabaho naman. Kaya't ako, ang aking mga kasamahan, mga tauhan at mga bantay ay laging nakahanda at laging may hawak na sandata.
Nehemiah chapter 5. Dumating ang panahon na ang mga mamamayang mga lalaki man o babae ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. Sinabi naman ng iba na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay. Huwag lamang silang magutom. May nagsabi namang nakapangutang kami, makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalala namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito. Ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan? Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkahalatang pulong. Sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo ng mga kapwa nila Hudyo. Hindi nakapagsalita ang mga pinuno. Mali ang inyong ginagawa. Patuloy ko. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayari ng interes ng kanilang pagkakautang. Ngayon di ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga tanim na olibo at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng pera pinahiram ninyo. Gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila, sagot nila. Hindi na namin sila sisingilin. Tutuparin na namin ang hinihingi mo. Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harapan nila ang mga pinuno upang tuparin ng mga ito ang kanilang pangako. Ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din nila din sana silang tulad dito at maghirap. Lahat ng narooy sumang-ayon at sinabi, mangyari nawa ang sinabi ninyo. Pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga tao ang kanilang pangako. Sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Juda mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang sa ika-32 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkaing nauukol sa gobernador. Ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan nila ng pagkain at ng alak bukod pa sa 40 pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa iyon sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo. Gayon din ng aming mga pinuno bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na bansa. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng isang toro, 6 na matatabang tupa at maraming manok, at tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador sapagkat alam kong ang mga tao'y naghihirap. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa alang-alang sa sambayanang ito. Nehemiah chapter 6. Nabalitaan ni Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia pati ng iba naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas. Bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito. Inanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Ono. Alam kong may masama silang balak sa akin kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila,
Mahalaga ang aking ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sa ikalimang pagkakataon ay inanyayahan akong muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham na ganito ang mensahe. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik. Kaya itinayo mong muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Sinasabi pang may mga propeta kang inutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Juda. Tiyak na alam na ito ng hari, kaya pumarito ka agad at pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito naman ang sagot ko. Walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Gawa-gawa mo lamang ang mga iyan. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Dalayas at apo ni Mehetabel sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos at doon ka magtago. Sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ng aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Semaya. Binayaran lamang siya ni Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gawin din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na natapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nang panahong iyon, nagsusulatan sina Tobias at ang mga pinuno sa Juda. Maraming taga-Juda ang pumanig sa kanya sapagkat siya'y manugang ng Hudyong si Sakanayas na anak ni Ara. Bukod dito, napangasawa ng anak niyang si Jehohanan, ang anak na dalagan ni Mesulam na anak ni Berekayas. Sa harapan ko'y lagi nilang pinupuri ang ginawa ni Tobias at lagi nilang ibinabalita sa kanya ang aking sinasabi. At patuloy siyang nagpapadala ng sulat sa akin upang akong takutin. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito at pagpalain po kayo ng Diyos na buhay at banal at sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pangalan ng Espiritu at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.